This episode of Tito J Diaries is brought to you by Nanay Josie's Kainan sa Kubo. Noong nakaraang taon, gumawa tayo ng video kung saan pinulot ko yung mga nalalaglag na hinog na mangga dito sa bakuran ng Nanay Josie's Kainan sa Kubo at pinroseso natin ito para gawing isang suka. Pinakita ko sa inyo kung paano ito gawin at paano ihanda. Mula sa pamumulot, paglilinis, pagbabalat, at pag-blender hanggang sa pagsalin nito sa mga bote na siyang gagamitin para sa fermentation. Ngayong 2024, bibigyan ko kayo ng update kung kamusta na yung suka natin na pinerment natin sa loob ng isang taon. Bukod doon, isi-share ko rin sa inyo kung ano naman yung pwede nyong gawin sa mga hilaw na mangga na maasim. Let's do this! Gagin, lakas ng ulan. Ngayon lang umulan ulit tapos ang lakas. Masaklap doon. Walang kuryente. Boom! Langya. May project pa naman ako. Ay. Tapos na mga panahong nakakalusaw ang init ng tag-araw. Simula na ng tag-ulan. At simula na rin ng pagkahulog ng mga nahihinog na mangga mula sa puno. Gaya ng karaniwan, nagkalat na naman ang mga mangga dito sa Hala-Hala, Rizal. Hindi lang sa mga bakuran, kundi maging sa mga lansangan at sa kalsada na daanan ng mga sasakyan. Sa dami sana ng pwedeng gawin sa mga mangga na to, manghihinayang ka na makita itong nasasagasaan lang at nakakalat lang sa kalsada. Kaya naman noong 2023, naisipan kong pulutin ang mga hinog na manggang ito para himayin at i-blender, saka ilagay sa isang storage na kakailanganing i-ferment sa loob ng isang taon para maging isang ganap na suka. Siguro napapaisip kayo kung kamusta na yung ferment nating suka last year. Narito ang kasagutan sa tanong na yan. Sa ilalim ng lutuan ni Rochelle dito sa kusina ng Nanay Josie's Kainan sa Kubo, itinago ko ang galon na siyang ginamit ko para i-ferment sa loob ng isang taon. Matapos punasan para linisin dahil binalot na nga ito ng alikabok, dinala ko na agad dito sa loob ng bahay para naman salain gamit ang isang mesh. Kaso mukhang may problema ako sa mesh na to. Ito yung material na una natin ginamit nung sinala natin siya. Na-realize ko, hindi pala masyadong pino yung net. Hindi natin nasala ng mabuti yung mga pulp na nandun sa suka. So ngayon, kumuha tayo ng pranela na mas pino. Ito yung gagamitin natin pang sala. So titingnan natin kung sasala na natin siya ng mas mabuti this time. Mukhang mas okay naman na tong pangsala na to sa totoo lang. Yun nga lang, medyo may kabagalan dahil pinong-pino yung pranela. One eternity later. Yun o, sa wakas, matapos ang magdamag na pag-filter ng ating mango vinegar. Ito na po, yung ating mga nakolekta. Halos nakadalawang galon din tayo. Ito pong isa ay nasa 7 liters, habang ito namang isa kulang lang ng konti para maging 7 liters. Pero pwede na natin siyang i-consider as 2 galon. Siyempre, no, titikman natin itong mango vinegar na ginawa natin. No? At dahil tayo naman ang gumawa nito, asahan nyo na magiging honest yung review natin. No? At ipapatikim din natin to sa iba. So, ano pang hinihintay natin? Let's do this! Hindi siya masyadong maasim. Pero pwede na rin. Suka na siya. Manamis-namis. Try natin sa chicharon.
Sarap siya sa chicharon. Try natin kapag may bawang. Sa totoo lang, worth it yung isang taon na fermentation para sa sukang to. Medyo malapit yung lasa niya sa sukang tuba. Sa ngayon, pinag-iisipan ko pa yung gagawin ko sa 2 galon ng suka na to kung sakaling ibebenta namin siya. At habang pinag-iisipan ko yan, may isa pa akong isi-share sa inyo. May 26, nagising kaming makulimlim ang langit at maya-maya pa bumuhos na nga ang malakas na ulan. Kasabay ng mga pagbuhos ay bumagsak din yung ilan sa mga bunga ng punong mangga na nasa harapan namin. Para hindi masayang ang mga nalalaglag na mangga, sumugod agad ako sa ulan para mamulot at... siya. Naglaro muna ako saglit. Tapos, namulot na ako ng mga nalalaglag na mangga. Okay guys, kung mapapansin nyo dun sa mga video, hindi lang mga Indian mango ang nakuha natin or napulot natin. Nakakuha din tayo at nakapamulot ng mga piko na mangga. So ayan, yung mga pikong mangga natin. Actually marami yan, puno yung tray na yan kanina. No? Kaso yung iba niyan ay nabalatan ko na at nahiwa. So papakita ko lang yung proseso. No? Kasi this time gagawin naman natin itong buro. Kasi nga hilaw pa to eh. So para lang aware kayo, no? Syempre una natin ginagawa dyan, hinuhugasan muna natin yung ating mga napulot at napitas na mangga para mawala yung mga putik-putik. Tapos, ilalagay natin siya dito kasi per batch yung ginagawa nating paghiwa. So ito, meron na tayong mga nabalatan. Dito natin nilalagay yung mga naipon na balat. Tapos, ito naman yung ating mga nahiwa na mangga piko. So dito naman, yung ibang mga Indian mango na napamulot natin kahapon, ay blender ko na siya kagabi, tapos ginawa ko ng ganito. So nag-start na tayo ng fermentation. May next batch pa, medyo marami-rami pa to. So ito naman, yung paglalagyan natin ng burong mangga. So ito na yung nagawa natin na 1 galon ng mangga na pinagtulungan namin ni Jeric na hiwain. Makikita nyo, no, mahigit kalahati yung nailagay natin dun sa galon. Bukod dun sa mangga, nilagyan din natin to ng 5 teaspoon ng asin or ng rock salt, no, para medyo magkaroon siya ng alat. After ng 24 hours, lalagyan naman natin to ng tubig para magsimula na yung fermentation at maburo na siya. No? Siguro mga 2 weeks, okay na to. Natin, no? After 24 hours na nakababad siya sa asin, hindi ko lang naipakita, no? Nagkaroon na siya ng juice na mga hanggang dito. So ang ginawa ko ngayon, dinagdagan natin to ng tubig, no? Pero hindi natin pinuno, dinagdagan natin ng tubig para magsimula ng maburo, no? Kung saan yung pati yung water niya mismo, yung pinaka
tubig ay medyo umasim din. Kapag natapos yung pagburo nito, siguro mga 15 days, masarap to. Kasi pwede nyo gamitin sa usawan sa mga prito dahil maasim siya. Ang biyaya, kung minsan nahuhulog na sa harapan natin. Pero madalas, hindi natin napapansin dahil kung san-san tayo nakatingin. Kapag naiisip ko yung mga street dwellers sa Kamay Nilaan na namamalimos para lang may makain, nanghihinayang ako sa mga manggang nahuhulog dito sa halahala. Hindi ko alam kung may mga taga-halahala na nanonood sa akin. Pero sana kung mapanood man nila to, maisip nila na yung mga nalalaglag na mangga sa kalsada ay pwedeng maging isang malaking industriya na mag-aangat sa buhay ng lahat. Ako po si Tito J. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Suportahan niyo po ang channel ko sa pamamagitan ng pag-subscribe at pagpindot sa notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Hanggang sa muli!